Hi guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. Ngayong araw is pag-uusapan natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng line to neutral at line to line na connection. Ngayon guys, dito sa lugar is andito ako sa Tanza, Cavite. So, ang connection dito sa lugar na ito is line to line. Unlike sa amin sa Quezon Province is line to neutral. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung kanilang pinagkaiba or ipapaliwanag ko sa inyo. So, simple lang guys yung kanilang pinagkaiba. So, napakadali lang. Yung pinagkaiba ng dalawa ng ating line to neutral at line to line is yung kanilang supply. Okay, so malinaw tayo to. Yung linya ng line to neutral, yung ating line 1 or yung ating hot wire or live wire na tinatawag is yung isang wire natin 220 volts. And then yung ating neutral, ito is 0V or 0 volts. Ngayon, yung iba, sinasabi nila, ang connection daw sa lugar nila is a line to ground. So, i-correct term ko lang po kayo. So, wala po tayong connection na line to ground. So, correct term po natin is line to neutral. So, malinaw po tayo doon. And then, pagdating naman guys sa ating line to line, so, yung ating line to line, yung ating linya na line 1 at line 2 is, meron siyang supply na 110 volts. So, both yung linya dito sa Tanza, Cavite is yung line 1 at saka yung ating line 2 is 110V. So, both silang may supply para silang 110 volts. Unlike dito sa ating line to neutral is yung ating linya na ating line 1 or yung ating live or hot wire is 220 volts and then yung ating neutral is 0 volts. So, malinaw tayo doon. So, pinagkaiba lang guys ng dalawa is yung kanilang linya, yung supply na dumadaloy sa ating wire. So, malinaw tayo doon. So ngayon guys, pagdating sa ating linya ng ating mga ilaw, so naggawa ako ng sample para mas lalim yung maintindihan. Dito, ito yung ating line to neutral. Dito sa part na to, ito yung ating line to line. So last meeting, pagdating sa ating line to neutral connection is pinaliwanag ko sa inyo. Yung ating linya na ating live 1 or line 1 is directly yan palagi sa ating switch. Which is ito yung ating line 1, so direct na siya rito sa ating switch. And then guys, yung ating neutral is directly palagi yan sa ating ilaw. Kasi guys, ang line to neutral is meron siyang purposes kung bakit yung ating line 1 or yung ating hot wire or live wire is directly sa ating switch. So, simple lang guys yung magiging paliwanag ko dyan. So, ang mangyayari to guys, kahit yung ating circuit breaker sa loob ng ating bahay is kahit hindi na natin siya ibaba, basta yung ating switch is naka-off lang. Kahit magkutingting tayo rito sa ating ilaw is hindi tayo makokuryente. Bakit? Kasi guys, yung ating linya na line to neutral is yung ating supply, sabi ko nga, yung ating line 1 is 220 volts and then yung ating neutral is 0 volts. Now, kapag tayo ay nag-troubleshooting at yung ating linya is naka-off yung ating switch, so kahit tayo magkutingting dito sa ating ilaw, sa ating mga receptacle is hindi tayo makukuryente. Kasi guys, yung ating switch is naka-off siya rito. So, simula sa ating main circuit breaker, yung ating linya is dadali rito. Ayan. So yung ating linya is dadali rito sa ating wire, sa ating line 1. Ayan, dadali siya rito, pababa rito sa ating switch. Now, yung ating switch is naka-off. So, yung ating supply, pagdating sa ating terminal ng ating switch is cut off pa yan habang hindi pa siya naka-on. So, kung magpabalik tayo ng receptacle, or bumili at nagkaroon tayo troubleshooting dito, kahit mapakapin tayo dito sa ating mga terminal ng ating receptacle is hindi tayo makukuryente kasi yung ating linya na galing sa ating circuit breaker, yung ating line 1 is directly rito sa ating switch. So yun lang guys yung purpose natin kung bakit yung ating line 1 is directly palagi dito sa ating switch. Ngayon kung babalik tayo natin yung ating linya, yung ating line 1 is nag-direct dito sa ating bumilya, so mahihirapan tayo mag-troubleshooting once nagkaroon tayo ng problema kasi yung ating linya na ating line 1 is direct na rito sa ating bumilya. Kahit ibaba mo yung ating switch is may supply pa rin yan kasi yung ating linya na line 1 is directly nga dito sa ating receptacle. Okay, so ganoon lang yung purpose nun. Yung ating linya na line 1 is directly dito sa ating switch. So malinaw tayo dito. Ngayon naman, pagdating sa ating line to line na connection, yung ating line 1 na 110 at yung ating line 2 is 110 volts din yan. Ngayon, once na nagkaroon tayo ng troubleshooting sa ating mga linya, sa ating mga ilaw, so
Ang mangyayari nito, kahit ibaba mo yung ating switch, kahit i-off mo yan, at i-off mo siya, yan, yung ating linya, papunta sa ating bulb, is, meron pa rin siyang supply kasi yung linya ng ating line to line, yung line 1 at line 2 is both mayroong supply na 110. Ngayon guys, kung kayo ay magto-troubleshooting, so ang gawin nyo na lang is ibabaan nyo na lang yung circuit breaker nyo para hindi tayo ma-kuryente pag tayo magkukuting-ting sa loob ng ating bahay. So ganun lang guys yung pinagkaiba ng line to neutral at saka line to line na connection. So malinaw tayo doon. Ngayon, dito sa Tanza, Cavite, so Tanza, nasa Tanza ngayon Tanza, Cavite. So meron ko ang connection dito. So ang connection dito guys sa kanila ay line to line. So line to line ang connection po rito sa Tanza, Cavite. And then sa aming lugar, sa Quezon Province is line to neutral. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba determine yung connection dito sa lugar na ito, kung bakit nasabi kong line to line yung kanilang connection. Ngayon, gagawin ko lang is gagamit lang ako ng test light. Ito, so gagamit lang tayo ito para ma-identify natin kung line to line nga ba talaga yung connection dito sa lugar na napuntahan namin. So, haharap lang ako rin ng convenience outlet, then ipapakita ko sa inyo. And then, papaliwanag ko sa inyo kung bakit line to line yung naging connection natin. Okay, so marino tayo doon. So ngayon guys, ito yung ating convenience outlet. So ito, ayan. Ngayon may hawak ko ditong test light. Ngayon tetest natin yung kanilang linya rito. So papasok yung ating test light dito sa ating butas ng ating convenience outlet. So ipapasok ko siya rito, ayan. And then yung ibabaw is yung aking daliri para malaman natin kung meron bang supply. Dapat iilaw yung ating test light. Okay, so ayan. So ayan, umiilaw siya guys. Ayan, malakas yung ilaw niya. Ayan. So, nasa ibabaw yung ating test light and then ibababa ko na. So, ayan. So, ayan siya guys. So, meron pa rin siyang supply. So, yung kanilang saksakan is, pares yung butas is meron siyang supply. Ngayon, sabi ko kanina sa paliwanag ko, yung ating linya ng ating line to line is, yung ating line 1 is meron siyang 110. Yung ating line 2 is meron siyang 110 din. Kaya yung ating test light is umilaw. So, ganun lang guys yung pag-identify ng ating connection. Ngayon, kapag naman line to neutral, so sa Quezon Province sa amin is line to neutral yung connection. Ngayon, pag line to neutral naman check natin, dapat dito sa isang butas, kapag umilaw dito, ayan, pag umilaw yung ating test light, umilaw siya. Dapat pagdating dito sa ibaba ng butas is, wala na siyang supply. So, 0 volts na siya. So, kasi sabi sa paliwanag kanina, yung ating linya ng ating line to neutral, yung ating line 1 is meron siyang 220V. And then yung ating neutral is meron siyang 0 volts. So ibig sabihin wala siyang supply. So hindi dapat iilaw yung ating test light. So last meeting guys, in-explain ko na sa inyo yan. So pinaliwanag ko na. Okay. And then guys, susukatin na rin natin siya ng multi-tester. So gagamit tayo ng multi-tester dito. So i-range lang natin siya sa 250. Ayan. Ayan, 250 So, kung kayo mali ito, 250 yan. Range 250 kasi, pag nagkamali tayo ng range dito, itong ating fuse is pasisira yan. Puputok ang fuse niyan. Tayo tayo dyan. Ngayon, so ipapasok ito yung test probe natin dito sa outlet. Ayan. And then, medyo madilim kasi kaya din nilabas ko So, ayan. So, ito guys yung supply. So, ang supply lang guys dito is 200 sa taas. Tayo, 2, 5, 10, 15. 215 volts lang yung supply. So, hindi 220. So, medyo bumaba tayo ng 5 voltahe. So, okay na yan guys. So, at least excess pa rin siya ng 200 volts. Okay, 200 volts. Ayan, 215 guys. Kung makikita nyo yan, 215. So, ayan, ito yung test probe pinasok ko. So, ayan. Okay, so, malinaw tayo dito guys. So, malinaw tayo dun guys. So, pinaliwanag ko sa inyo yung kaibahan ng line to line sa line to neutral na connection. So dito sa lugar na ito, so yung gagawin nating project, so sa mga susunod na araw kasi hindi pa dumadating yung ating pinakang layout or electrical plan. So ongoing na siya, so parating na siya this week. So hintay-hintayin niyo lang and then sana subaybayan niyo kasi marami akong may bibigay na topic regarding sa pag-construct ng ating gagawing project or yung ating bahay.
So ngayon guys, ang gagawin natin is mag-shoutout na tayo. So shoutout tayo kay Sir Steph Kerry Dila Calzada ng Negros. Sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. And then kay Sir Pablo Aristoteles ng Lopez, Quezon. Sir, shoutout po sa inyo, Sir. Kalapit bayan lang pala kita. So maraming salamat po sa inyo, Sir. And then kay Sir Daniel Francisco ng Biwas, Tanza, Cavite. Sir, taga Tanza, Cavite ka pala. So andito rin ako sa Tanza, Cavite. So hindi ko alam, Sir, yung lugar niyo. So shout out na lang po sa inyo. And then kay Sir Ferdinand Roldan. Sir, shout out po sa inyo. And kay Sir Orby Villanueva ng Baler, Aurora Province. Sir, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. And then kay Sir Crisanto Cruz. Sir, shout out po sa inyo. And then last kay Sir Aris at yung sa kanyang misis na si Hershey's Kyle Estrella ng Rodriguez Rizal. Amen, Sir. So shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. So ngayon guys, hanggang dito na lang. Sana may naiintindihan kayo. So sa mga di pa sa akin nagsusubscribe ngayon, subscribe na kayo. I-click the notification bell para laging updated sa aking bagong video. So sa mga gusto magpa-shoutout, ang gawin nyo lang is comment nyo lang yung pangalan nyo sa aking YouTube channel and address. Baka sa susunod na vlog is ma-shoutout ko kayo. So hanggang dito na lang guys, and see you in my next vlog. Thank you.